Sino ko? Ha? Sino ko? Ha? Yung lola ko mga kabayan, baka kilala nyo yung lola ko. Kasi yung lola ko galing siya ng Antique. 8 daw sila magkapatid. Mula noong 1966, nandito na siya sa lugar namin sa North Cotabato. Hindi niya na nakita yung mga kapatid niya. Wala na siyang balita. Hanggang ngayon, wala siyang balita. So, good morning. So, umaga dito, alas 7. Medyo malamig dito sa probinsya. Lalo na umulan kagabi. Yung temperature siguro natin ay nasa 22 degrees Celsius. Malamig ito pero nanggaling kami sa Greenland. Kaya lang namin yung lamig. Pero yung iba naka-jacket. Ngayon mga kabayan, umaga dito. Pupunta ako doon sa lola ko. Yung sa side ng mama ko. Yan yung mama niya. Yung papa kasi ng mama ko ay patay na din, matagal na. So bibisitahin ko siya. Punta tayo ng palengke, bibili tayo ng groceryhan natin kasi may edad-edad na yung lola ko. Mag-isa na lang din sa buhay niya. Wala na din sa ginagawa. Bali sinusuportahan na lang siya ng mga anak niya, pero hindi lahat nakakasuporta kasi mahirap lang din yung buhay namin. Ako paminsan-minsan nagbibigay ako sa kanya. So alam ko ay hinaantay niya ako niyan tuwing uuwi ako. Ako madalas inaantay niyan. So, inaantay ko si Mrs. Dumating na yung ating service kasi ginamit ito ng kapatid ko. So ngayon ito yung gagamitin natin. Ito lang yung kaya natin na service. Itong multi-cab. Buksan natin muna itong gate. Ito yung umaga. Walang pasok ngayon dito kasi araw ng kwan, Independence Day. Si Andre oh. Saan si Andre? Ay, sino? Ngayon pupunta na tayo mga kaban sa palengke. Mamalengke muna kami kasi bibili kami ng grocery dun sa lola ko. So ito muna yung service natin kasi ito lang yung makayanan natin dito bilhin. Kakagising ko lang. Gigising lang namin. Ay, ito yung suot ko. Masarap sa probinsya. Lamig. Like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind. Dito kami ngayon sa Kuan, bayaw ni Filipino Czech Republic. Di ba bayaw mo sa Tino? Kasi may nanonood sa akin sa YouTube eh. Nagtatanong sila kung kapitbahay ba ko daw si Japet. Sabi ko magkaisa lang kami ng barangay. Ito yung bayaw niya. So bumili kami dito ng grocery para sa lola namin. Hindi namin alam kung anong iniinom ng lola ko. Yung Bear Brand ba o... Pero bili na lang kami. Kasi bundok pa yun sa kanila. Doon sa dulo pa. Ayan. Bumili kami ng bigas. Siguro 2 bigas kasi yung lolo ko din. Ito 10 kilos. Pwede na no? Pwede siguro na. Barato po siya. Sardinas. Hindi ko alam kung anong kinakain na. Parang gulay lang din. Bali nakabili na kami ng bigas mga kabayan. So pupunta na kami dun sa bahay ng lola ko. Medyo malayo-layo pa kasi yun. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak.
She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. Maybe next year in Madrid, or on some quiet mountain ridge, I'll see you turn. Because so many bato. And ayan, shaking. Ay, nayap. Palong na. Ayan. Marami yung daanan dito sa amin. Uy, Oh no. Ito pa sa baba. Pala kada. Kaya ko na eh. Raibon. Dire-diretso. Nako, ang okay pababa, paubos. Natumbagin ang saging oh, usog sa hangin. eh yung mga kabahan, so nandito kami ngayon sa area o sa lugar ng lola ko, sa side ng mama ko. Bumili kami ng bigas at saka yung grocery. Bibisitahin natin siya kasi alam ko yung inaantay niya ko nun. So tara, puntahan natin dito sa ako naman. May aga. Bisita ko dahil kayo. Tatlo kang gabihin na kami direct. Dapat kini kamu pinsan sa ano? Grabe linog siya. Hindi kayo magkalagyan sa kinuuna. Yan, aluyan Yan. siya. Naka-survive ko ba? Ato ko kay lula mo. Binubad to pa. Wala pa sa kabalo. Direct ka na galing mong balay. Oo, bago ko diyan. Japan. Indot. Arap ko siya sa July pa yung balik sakay. Arap sa Dre. Sila magbalay sa ano, balayan niya mag Namo. Sige, Dre, sige kayo. balay na kayo. Dito tayo dito. Gali. Dito ako sa kanila. Lakad pa tayo. Alam kong nandito yung lola ko eh. Hindi naman umaalis, hindi kasi nakakalakad ng maayos. So ito yung mga area dito, ito yung mga napaalis dati sa kampo kasi yung bahay ng lola ko dati ay malapit sa kampo. Akunti kayo po. Kagatin mo ko, kagatin din Hindi kita. na alam. Ayan na siya oh, lumabas na siya oh. Nangiki pa. Sino yan? Ayo! Hello? Hello, aga. Sino ko? Ha? Sino ko? Ha? Nagilala siya. Kumusta na eh? Wait lang, cameraman kila. Wala akong kabalo kung ano ang backbone mo. Paano itong kuhan mo? Basta na. Hindi ko makikitaan niya. Aga ka Basta. pa kasay? Ha? Ano ang ginainom mo nga kuhan? Berbrang ka dala. Berbrang ka dala din, no? Kaya. Sanay na. Nalinog mo dito sa pinsan. Ito, mama ng mama ko, sa side ng mama ko.
Tapos yung lulo ko, wala naman, patay na, tagal na din. So, nag-isa na yung lula ko dito. Ito, di, ayaw niya kasi doon. Ayaw mo doon sa amin, Nay? Dito sa balay ba? Mag-star. ayaw niya kasi. Gusto niya daw yung ganito, open lang, oh. Doon kasi sa bahay, kuhan yun eh. Basta, Hmm. mag-hinangin, di ba hinangin? Oh, gusto niya mahangin daw. Ayoko. Ito yung lola ko dati nagwan sa akin eh, yung naghawak sa akin yung malapit na akong mamatay. Kasi nagsasakit pa ako noon, Nay. Oo. Kasakit ako noon, maliit pa ako, nagkasakit ako ba, parang convulsion, mataas yung lagnat ko. Tapos ang sabi ng mama ko, ikaw nang bahala dyan. Kailangan kay. Ayaw na maghumawak ng mama ko sa akin kasi akala niya patay na ako. Yung talikod na lang yung mama ko, so yung lola ko naghawak. Kaya survival ako nung maliit ako mga bayan. Kaya so yung lola ko, binila namin ng mga gatas, so hindi ko lang alam kung ano ba yung sa kanya. Bigyan ko na lang siya ng cash. Siguro siya na lang magbili kung ano yung gusto niya. Ito na lang yung matulong ko sa kanya kasi hindi naman ako makaalaga kasi nagtatrabaho ako sa labas. So, yung kuan mga bayan, no, yung mga magulang, lula, mga lolo natin, hindi naman talaga natin yan obligasyon sila mga bayan, no. Wala naman sinasabi na obligasyon natin sila kasi yung mga magulang, obligasyon nila yung anak nila na palakihin, bigyan ng magandang kinabukasan. Pero yung anak na may mabuting puso, kapag lumingon siya sa kanyang pinanggalingan, lalo na sa kanyang mga magulang, lula, ay higit na binibiyaan ng mga Panginoon mga kabayan, no? Siyempre, pag may blessing tayo, i-share natin kasi hindi naman natin madala yung blessing natin. Lalo na yung pamilya ko, mahirap din kasi lahat. Yung pamilya namin halos mahirap lang din. Kahit ako mga kabayan, hindi naman talaga ako mayaman. Mayroon lang, nagkaroon lang ako ngayon. Kaya sinishare ko dito sa lola ko kasi hindi ko alam kung hanggang kailan na lang siya dito sa mundo. Vlog. Kaya nang ako lugar, tumatakot. Yan ang pagkaon, hindi na ko kaya. Mga iniping indrasyon. O inip, igyat. Ha? Ang bakal mo siya. Salamat. May bugay ako, may gatas. Ay, Tago na si Mabuan. Tako na. Tigana. Binigyan ko lang yung lola ko ng cash assistant mga kabayan. So kahit paano, kahit konti makatulong man. No. May tinapay na, magkaon ka na. Kakaon ka tinapay na Wala. Ano, yung limit na lang yung kinakain niya. Hindi na siya makakain na kung ano-ano. Ano pang kinakain mo, Nay? Mga gulay lang? Gulay lang, hindi na ko kaon sa isda. Isda, bawal na isda. Magkuhan na gid ko magbuha lang, magsuka na gid dugo, magkaon ko ng isda. May maintenance ka? Tambal? Tambal? Kuhan lang, para lang sa high blood. High blood. Ano, permanente na mo ginainom? Oo, kada adlaw. Kaya ang bulong na, libre na o baklon pa ni mo? Libre na ang kuhan. Tambal, libre, tambal. Ano sana na, magkasukal ka na. Libre daw ang gamot. Libre ang gamot sa gobyerno? Libre ang kuhan lang, Rosalta lang. Yan. Parehas ako mama. Ano ang libre? Rosaltan. Saltan. Rosaltan. Kung Libre. kaysa mag-inom ako sa vitamin. Pero ang check up, hindi libre check up. Napa-check up na po sa ano. Libre ang check up. Libre ito, paglakat namin sa Lamada. Libre ang check up. Magandang libre check up. Pero yung ibang mga kuan, ibang mga gamot, wala ka na iniinom ng ibang gamot, wala na. Wala na, nung vitamins lang ko ang ginikon sa akong Vitamins lang. So, wala ni yan, so review na po dili kay Wala mo siya. paano na lang ako, ang aking labhan, yung luman ko. Ito dahil ihog lang ko yung gunlaw kay sakit na gidughan ko. Nagos gani, dugo yan nga, magsige ko paubo. Nagpa-immulize gani ako, ibaklan, nagpabakal ko sa immulize. Kay may-ari man ko rin nga immulize nga paaso gani. Paoso. Immulize. Gusto niya kasi dito, ayaw niya dun sa bahay dahil presko kasi dito. Malamig dito din. Ayan. So ito lang. So nag-iisisa lang siya dito. Ayan. Ito lang, dito na siya natutulog, oh. Tapos ito, kusina dito niya. Ayan. So pinadalaw-dalaw ko lang dito minsan kay mama ko. Kasi mag-isa lang siya. Tapos binibigyan ko naman siya dito ng cash assistant mga kabayan sa mga pangangailangan niya kasi siya lang naman mag-isa. Yan, minsan maalalay din yung kapatid ng yung anak niya nandyan kasi yung kapatid ng mama ko nandyan lang sa gilid dito sa likod. Punta natin mamaya. Ayan. So ganito lang itsura dito ng kanyang area dito.
Pero malamig dito. Komportable naman daw siya dito. Wala lang siyang kasama dito. Ang puta. Panawagan. Hello po mga kabayan, so nandito po ako sa bahay ng lola ko kasi binisita ko siya. 1 taon kami mahigit hindi nagkita, so dinala natin siya ng grocery dito, binigyan natin ng cash assistance. So yung lola ko mga kabayan, baka kilala nyo yung lola ko kasi hindi man siya makapagsalita ka Tagalog, Nay? Hindi ko ako. Hindi siya makapagsalita ng Tagalog, Ilonggo lang. So yung lola ko galing siya ng Capiz Antique, malapit daw yan sa Iloilo. 8 daw sila magkapatid, 3 ang babae, tapos 5 yung lalaki. Tapos pangatlo ka na yun, no? Pangatlo siya sa magkakapatid. Yung kwento niya, bakit napadpad siya dito sa Mindanao, ay mayroon daw siyang sinamahan na bayaw niya. Yung bayaw mo na giopdani mo padlong dire, babae, lalaki? Lalaki. Na bayaw niya. Kasi gusto niya maghanap ng trabaho dahil mahirap na yung buhay dati ng lola ko. Yung napunta daw sila sa Davao, kayo napunta? Na-adto ka mo sa Davao? Wala kami sa Davao, diretso kami sa Dado. Nakapunta na sila, dito na sila sa Dado, nagdiretso dito sa lugar na mismo na to. So hanggang gusto niya magtrabaho, wala man daw sa matrabahoan, so nag-asawa na lang siya. Siguro dalaga pa siya nung mga panahon na yon kasi ito na yung mama ng mama ko. So yung lolo ko makban, wala na, patay na din kasi nakakuan din dati, na-disgrasya din dati sa away-away. So yung lola ko, siya na lang kumakayod nung katagalan. Tapos nung dumating sa dito, wala na siyang balita kasi 1946 pa siya pinanganak. 1946 na yun, ha? Oo, 80 years old yung lola ko, so 1946. Kung 20 years old siya, so 1966, nandito na siguro siya. Kasi hindi niya na maalala kung anong year siya na dumating dito. 22. So, mula noong 1966, nandito na siya sa lugar namin sa North Cotabato. Umalis siya dun sa Capiz. Hindi niya na nakita yung mga kapatid niya, wala siyang balita. Hanggang ngayon, wala siyang balita. So, baka may mga nakakilala sa inyo. Yung pangalan pa lang ng lola ko, yung tunay na pangalan niya ay Sophia Misahon. Sa side na ng lolo mo, Nay, yung apelido, anong apelido? Yung Misahon. Sa lolo? Oh, lolo. Ano mga apelido pa? Maalala mo pa? Hindi na. Hindi niya maalala. Kasi si Misahon yung pagdadalaga mo, di ba? Misahon. Kasi yung apelido ng mama ko naman ay Moreno kasi yung naasawa niya. So Misahon, hindi niya na maalala. So nag-iisa na lang yung lola ko ngayon dito. Pinapabisita ko na lang sa mama ko kasi 80 years old na siya. May mga kapatid naman siya. So yun mga kabayan, baka kilala nyo yung lola ko. At mag-comment kayo sa baba. Kaisa kayo sa mga kapatid pa niya o apo. Basta malala niya sa Capiz na lang. Yun lang, wala na kaming informasyon about sa kanya. Misahon. Yun. Dre na kami kay Rebecca. Sige Nay, balik lang kami Dre. Bibisita kami Dre. Oh. Along. Pumunta kami dito sa bahay ng kapatid ng mama ko. May ido. May ido man. Siguro din may mga ido man din. Mamaak ang iro? Mamaak inyong iro? Dili. Dili daw. Mamaak ro isa ka kilo. Ay, daghan man na. Kagan man ni nya. Dili ni mamaak. Magkuhit ra. Ano yung balay dito? Tara, sa likod ng balay dito. Ano? Sama na oy, may nakaharangan. May ido. May aso kabayan. Hindi ka magpa-assist sa bata? Dali, God. Magpaupod kami, babe. Nakatore lang. Basig mamaak ang iro. Kaya Auntie Rebecca. Paupod mi. Kay basig mamaak ang inyong ido. Mamaak. Wala nang kapanipa. Ba? Takot tayo dito sa aso. Mahirap pag matagal na hindi nakauwi probinsya. But ano ido niya? Butan na. Kay Kapanipa na. kapanipa ra siya. Shout out daw? Sige, shout out mo, dali. Oh, sa pangalan mo? Ha? Shoutout ko sa akong mama. Uy, palangga niya gid yung mama niya ba? Ay, may ido kayo sa diyo. Hindi ko pagkata ha. Oy, vlogging. Vlogger. Yung balay na din. Sa balay niya diri. Ay, rao. Ay, look. Hanggang dito, sana mo. Uy, may baha ang daan dito. Asa man? Din balay na mo ni balay na.
Pang, asa ko mo agi? Ah, may igo man. Nakaigot. Ay, kay God. Te, yung buntag. Si Laag ni. Dib. Ato lang, pus na naman ni Papa niya. Ano? Dili kami sa sulod sa bawah. Hello. Halo, ugoy. Uy. Dati ka init sa sulod. Oh, Kainit. Ele. Kumusta diri ang baha? Kusog ang baha gabi eh? Ano na bahaan diri? kusog ang hangin gabi, oy. Hello. Oy. Ay, puros laki. Tatlo ka lang. Dali. Bless ka, bless ikaw. Cute sa bata, oy. Sulod ni. Ara, may Chucky dira. Hinam ka Chucky. Maya. Maya. Wait lang. Ari, Para sa balay. Chucky, ikaw. Kami sa bahay na ang kapatid ng mama ko. Balibayaw ni mama tong babae si Auntie Rebecca. Yan. Ganda dito, malamig oh. Yan, ganito din yung bahay namin dati mga kabayan. Nung hindi pa ako nag-abroad. Ganito lang, simple lang. Pero malamig siya oh. Ito yung manamimiss ko dati, yung higa ako dito sa kwan oh. Ganito sa kwan. Yan. Kahoy na ito, sarap matulog dito oh. Malamig dito. Kuha dira, kaon dira. Matinapay, Gusto ni mo na? Lunggo na o Bisaya? Ano pangalan mo? Si ano? Wala ko pa na display ako naman ni dito. Uy, pwede kumawa isa te. Ano, may mani na baligya sa ante oh. Tagpila ning iyan yung baligyan mo. Tagpila baligyan mo nito eh. Hindi. Hindi ah. Tagpila yung baligyan mo nito eh. Sila, Jis. Ah, Jis ang isa. Oh, barato no. Jis oh. Mani. Subukan natin to. Ang tuy-tuy sa bata. Daming pagkain sa probinsya no. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Kailan na edad si Ninay? Parehas mo sa niya, Maya. September man ni siya. Sa sunod lang ganun sila. Bago pa ni ko ano, bagong ipo pa to, bagong bunot. Chucky? Sarap. Sino ka, Chucky? Kung patalino to. Hadiin mo ning gina-display te, dito sa baba. Oo, sa ubos. May magligo. Maubos man. Dala lang na yan. Dala lang na. Wala pa abito ka. Kuha si uncle mo kay kuan. Nawe. Na, pangka. Kuha niya pa to. Bata na bata. Uy, hindi ka kakaon? Sarap. Hindi, bawal pa sa imo. Bayan, so ngayon pabalik na kami ng bahay kasi si Mrs. parang himatayin siya. Siguro sa init dito. Hindi naman mainit dito sa probinsya pero nasanay siya sa kun kasi sa Pilipinas, sa Greenland. Sabi yung daanan dito mga kabayan, paahon siya dito. Kaya primera lang yung kuhan ko dito, takbo. Yan, so nakarating na tayo dito sa bahay. So nagmamadali akong umuwi kasi si Mrs. nakapil ng paghihilo. May vertigo pa kasi yan sa mga bayan, parang may jet lag pa siya sa biyahe. Yan, siya mayan. Yan. Kunin natin itong ating mani na dinala kanina. Yan. Dito si Amaya. Yes? Are you crying? Why? Why are you crying? Huh? Oh. You like peanut? Nagkaon na sa te? Peanut? Good morning mga kabayan. Ito yung umaga natin. Umulan kagabi. Oras natin dito ay alas 6 na. Medyo sumikat na yung araw dito. Yung lamig natin ay nasa 22 degrees Celsius. So medyo malamig yan pagka hindi ka sanay mga kabayan. Lalo na pag sa city ka galing. Pero kasi galing kami sa Greenland. Medyo okay na ganyan na temperature sa amin. Yan. So kuhan muna tayo dito. Papresko muna tayo dito sa labas. Kasi maganda yung kuhan kasi. Yung umaga pagka ganito, medyo basa-basa yung damo. Dito tayo sa likod. Tingnan natin si Papang kung nagluto na ba siya ng kuwan.
Maganda dito kasi katabi namin mga kahoy. Yan. Nagluto na ba siya ng ulam. Ito yung likod namin dito. Ito dirty kitchen to dito, hindi pa natapos. Anong luto mo pang? Gata. Luto na siya ng kata. Anong ihalo nito? Pinirito. Prito daw ang ihalo nito. Tingnan natin. Ayun, gabi. Ito na yung gabi binalatan niya kahapon. Malagkit ito. Kulang pa ng gata at saka kwan. Gata at saka tawag nito. Isda. Ayan. Ito yung ulam namin ngayon. Ayan. So, ito. Marami pang pwedeng kwan dito. Mga kanong saan tambakan rin pang? Ako lang. Ha? Ako lang. Para hindi naman putik ba? Yan. Ito, ang likod namin dito. Yan, sa baba natin mga sagingan yan. Kaya malamig dito. Kalsada na din yan. Ayan, nilagay na po ng isda ng papa ko yung gabi. Kulang nito, gata na lang. Pakuluan. Lagay na po natin itong gata. Pila ni kakuan? Isa lang. Ito kay pure kasi ito. Natural, hindi gaya yung sa lata na. Ayan. Hindi gaya yung sa mga lata. Ayan. Pakuluan na lang yan. So, kakain na tayo dito ng umagahan. Ang oras dito ay gusto doon ni Amaya ng watermelon. We will buy outside. Ha? Okay. Eat first before watermelon. Okay? Gusto niyo ng watermelon. Mag-eat first ha, tapos watermelon. Okay, we will buy. Okay. Titingnan natin yung ating ulam kasi nagluto na yung papa ko kanina. Ayan po, ginataan po siya na gabi. Malagkit ito. Sarap ito. May kanin din tayo dito. Ayan. So ito yung kaldero namin kasi doon namin niluluto pa sa labas. Kasi dito, gastos yung gas. May mga kahoy naman kasi kami. Ayan. Hindi mo pa alam yung gabi gata? Hindi niya pa alam. Subukan mo, masarap yan. Mayroon yung kuwan. May isda yan. Alin, nakain na dito. Axel. Hindi alam ni Axel yung gabi gata kasi sa Greenland walang ganyan doon. Mayroon doon, dried naman yun na kuwan, dahon ng gabi. Pero hindi ako nakikita ng gabi doon. Kaya hindi pa alam yung mga pagkain. Ayan, kuha tayo ng kanin dito sa kaldero. Ganito talaga yung kaldero namin mga kapan sa probinsya. Talagang maitim kasi nilulutuan namin ito sa labas pag kuwan. Okay yung panahon kasi may mga kahoy. Sayang naman yung mga kahoy. Yung gas, mahal na din yung gas. Yan. Mas malasa din kasi yung kahoy lang gamitin. So paminsan-minsan, ginagamit naman namin to kuha namin gas dito sa loob. Ito yung masarap. Gata. Kumakain kaya ganito mga kabayan. Mas masarap nga ito pag halo nito tuyo. Hinalo ng papa ko kuha isda. Yan. Kuha na gabi ito, malagkit siya. May puti nito, may violet, oh. Ayan. Talagang bagong kuha ito sa kuwan. Hindi na to pinatuyo. Ayan, sarap ito, sabaw. Tapos may sili. Ayan, so kain po tayo ito. Gabi. Malagkit yung gabi nila. Oh, violet din pala yung laman. Kala ko puti. Malagkit. Sarap yung uban nyo. Hindi ba makati? Depende sa pagluto. Ano? May isda din. Sarap. Sarap. Malagkit no? Ayan. Puro gulay kain namin dito. Simula nung dumating kami, manok. Tapos ngayon, may malunggay, tapos isda may malunggay. Ngayon, gulay ito, pure gulay, tapos may isda. Pandesal, malunggay pandesal. Pandesal, malunggay pandesal.
Tanghali na dito mga kabayan. Pumunta yung papa ko sa bukid. Kuha siya ng mga gulayin doon. Ito yung tanim niya daw na talong doon. Marami pang bunga doon, talong. Bago pa lang daw numumunga pero yung maganda oh. Wala spray ito no. Tapos ito kalabasa. Tanim mo din yan doon? Ang ganda to oh. Native lang na oh. Reject na daw to dito. Pero ito yung pinakamaganda dun sa abroad. Ito kangkong, kumakain kayo nito. Sa pispan lang ito bang no? Yan sa pispan lang ito mga kabayan no? Tumutubo lang ito. Kangkong. Ito mushroom. Asan nakuha ang mushroom? Puno saging? Ito. Natural na mushroom oh. Sa puno ng saging na daw ito nakuha. Ay, may ulamin na naman kami. Libre na naman yung ulam namin. Kaya ganito sa probinsya, pag may tanim ka mga kabayan, hindi ka nagagastos ng malaki pang ulam. Hindi ka lang maarte, hindi ka lang masilan. Puro gulay lang. Pwede na siguro to mga kabayan, pang ulam na to. Mushroom. Tapos mayroong kangkong. Lagyan na to ng isda. Pwede na yan. Solve na yung tanghalian ito. Mayroon pa sobra oh. Ito talong oh. Pwede din na isda. Pwede sa bawang pwede isda. Panghalo. Niluto na lang papa ko yung uulamin namin ngayon. Ito po yung apan-apan na kangkong. Haluan niya muna ng pinirito na isda. Ito po yung kangkong oh. Presko. Tapos meron itong kahoy. Iniiba niya yung kahoy. Tapos ito yung mushroom. Yan. So, ito yung ulam namin ngayon. Balik sa chili green. Tapos sili. Apan-apan, adobo. Adobo na. Pwede din sabawan kung gusto mo. Depende sa'yo. Pero masarap kasi yung adobo. Mas madaling malasahan ng mga bata. Kasi para lang siyang may tuyo, lasa. Ito yung kanina pa, may sobra pa na kanin. Tapos yung isda at ang gapo, no? Pwede mga pertuin. Tapos may gata pa kami gabi. Yan. Ganyan lang yung luto dito sa probinsya. Simple lang. Na ulam. Healthy. Ito yung gamit namin bitchin mga kabayan. Itong mushroom. Kasi natural yung tamis niya. Kaysa maglagay ka ng bitchin talaga. Minsan nasukal. Pero ito matamis na to. Natural na matamis itong mushroom pag ginalo mo sa mga gulay. Ayan. Sarap yun. Adobo. Inadobo muna yung yung isda, hinaluan ng mushroom. Tapos mamaya yung kangkong na. Nilagay na yung kahoy ng kangkong, di ba? Sanga. Ayun yung unahin muna. Sunod yan dahon pag malambot-lambot na. So ganyan lang yung mga ulam namin dito. Sanay kami sa mga gulay. Kahit araw-araw gulay mga kabayan, wag lang yung puro karne, mga manok, baka, wala, bira lang kami nun. Minsan-minsan lang yun. Isang linggo, isang beses. Pag may ibili. Ito kasi hindi mo na kailangan bilhin itong isda lang bilhin mo niyan. Patipid ka na sa ulam. Kamatis. Sarap nito mga kabayan oh. Adobo. Kangkong. Parang din siyang adobong manok tong lasa nito mamaya. Tapos matamis-tamis. Sabawan siya. Yan, hilig yung mga bata sa mga adobo. Pero ito, adobo na gulay. Isda. Kaya mas mabilis nilang malasahan ito. Wala nang magic sarap. Wala nang magic sarap to. Ilagay na po yung kangkong na dahon mga kabayan. No? Napakasustansya nito kasi green talaga. Walang kontra ito. Pwede ito kahit high blood mga kabayan, diabetes. Kahit ano mga kabayan, wala itong kontra kasi gulay yan. Masarap sa ng katawan. Ito lang yung kayang afford namin dati kaya nasanay kami sa gulay. Mahal kasi yung mga karne din, mga dilata, mga ano. Bibilhin mo pa ito. Magtanim ka lang sa labas ng bakuran mo. Pwede ka na makaulam. Sausaw mo lang sa suka o asin yan, tuyo. Pwede na. Busog ka na. May isda ka pa. Yun yung pinakamasarap sa amin pag may isda na. May pera na, makabili ng isda halo.